Sunshine Radio Report! Malacanang patuloy ang konsultasyon sa LGUs sa stakeholders para sa PAC sa Silica Project. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni partner Crazelyn Catarong. Nagpapatuloy ang konsultasyon ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders kaugnay ng ipinanukalang PAC Silica Project sa New Clark City. Ito ang nilinaw ng Malacanang kasunod ng mga ulat na hindi umano na ipresenta ang proyekto sa lokal na pamahalaan ng Capas Tarlac at sa mga apektadong komunidad ng mga katutubo. Sa palace briefing nitong Webes, sinabi ni Presidential Communications Office of PCO Undersecretary Claire Castro na personal nilang nakausap si BCDA President at CEO Joshua Bincang upang makuha ang opisyal na tugon sa mga isyong ibinabato sa proyekto. Ayon kay Castro, sinabi ni Bincang na nagsagawa na ang BCDA ng mga paunang pagpupulong kasama ang mga local government units o LGUs at iba pang ahensya ng pamahalaan hinggil sa development plans ng New Clark City, kabilang ang proposed PAC Silica Project. Dagdag pa ng BCDA, nagpapatuloy ang mga konsultasyon at patuloy silang makikipagtulungan sa mga stakeholder. Sa kasalukuyan, nagsasagawa rin umano ang BCDA ng ground assessment activities sa lugar upang matiyak na ang pagpaplano at pagdedesisyon ay nakabatay sa tamang datos at isinasagawa sa responsable at maayos na paraan. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. Kaugnay naman ang pahayag ni Capas Mayor Butch Rodriguez na hindi pa naipapakita sa kanila ng pamahalaan ang plano ng proyekto at sa mga pangamba tungkol sa posibleng epekto nito sa kapaligiran at sa isang Indigenous Peoples o IP community sa lugar. Sinabi ni Castro na ipinaabot na nila ang mensahe ng alkalde kay Bincang. So, kung meron pong pahatid na mensahe si Capas Mayor, pinaabot na rin po namin kay CEO Joshua Bincang para po maaga niya at mabilis niya makausap po si Capas Mayor. Kaugnay nito, tiniyak ng palasyo na maingat na sinusuri ng pamahalaan ang mga isyong may kaugnayan sa ipinanukalang PAC Silica Project, kabilang ang mga pangamba sa paggamit ng supply ng kuryente at tubig. Gayon din ang isyu ng koordinasyon sa mga lokal na stakeholder. Sa tanong kung pinal na ba ang proyekto dahil bahagi ito ng Luzon Economic Corridor na napagkasunduan noong administrasyon ni dating US President Joe Biden at sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Washington, sinabi ni Castro na maaari pang magkaroon ng pagbabago sa ilang probisyon ng proyekto. Ipinaliwanag niyang maaaring rebisahin ang ilang bahagi nito upang mas matiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa mga Pilipino at sa mga partner ng bansa. Samantala, itinanggi rin ng palasyo na ang patuloy na pagrepaso sa proyekto ay magdudulot ng pangamba sa mga dayuhang mamumuhunan. Ayon kay Castro, bahagi lamang ito ng proseso upang matiyak na maayos na natutugunan ang lahat ng issue bago ipatupad ang proyekto. May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course, sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Hinikayat din ni Castro ang mga may agam-agam tungkol sa PAC Silica Project na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang maiparating ang kanilang concerns at mabigyan ng kaukulang solusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crazelyn Catarong, SMNI News. Ka-partner News Blast! DZRD Sunshine